Hey guys, welcome to my channel. So, sasagutin natin yung viewer question. Kasama natin na gun enthusiast din, no? So, ano daw yung kung ako papipiliin between a Winchester Wildcat, available to sa Pilipinas, no? And Rock Island Armory TM22. Available din to, syempre. Galing Armscore to eh. Rock Island Armory TM22. Well, sabi ko, mahirap pumili, no? Mahirap pumili. So, depende talaga sa inyo eh. Depende sa talaga sa inyo. Pero, ito, head-to-head comparison tayo. From the tip, parehas silang threaded, no? Threaded ang ano nila, barrel. So, kung gusto nyo lagyan ng muzzle brake or suppressor, threaded yan. Okay? Main difference nila, yung TM22 all metal. What kind of metal? We don't know. Pero at least ito yung barrel, steel yan malamang. And then yung frame, probably alloy. Yan, TM22. And kung gusto mo, siguro kahit paano, no? Kung gusto matuto sa AR platform, pero hindi naman talaga siya AR yung controls, no? Yung ano lang, yung ergonomics niya pang AR, siguro TM22, no? And mas mabigat talaga siya kasi all metal, no? Pati yung safety nito hindi naman to pang AR eh. Tapos yung charging handle niya, yung bolt, hindi naman yan pang AR. Pero yung itsura niya, mukha siyang AR. Okay? So, maganda pang training. Ito naman, para siyang hunting rifle na all polymer. Polymer to, pati yung receiver. No? Ang bakal lang dito yung ano, barrel, tsaka yung bolt, no? Pero the rest polymer, it is so lightweight. Yan, magaan lang siya. Ang advantage naman ng Winchester Wildcat, gumagamit siya ng magazine ng Ruger 1022. Aha. Yan, dito pa yun. Yan, parehas sila ng ano, magazine. Pwede mo nga gamitin. Dito lang nag-excel yung Winchester Wildcat, no? Sa magazine. Kasi pwede mong gamitin yung BX25, BX15. Ito, BX25 na magkadikit. BX25 na banana type na magka back to back. So imagine mo, naka BX25 ka. Yung firepower mo as a 22 LR eh, nadodoble. Diba? Back to back yan. So, suppressing fire, no? 22 LR. Pero, di ba? Meron ka 50 rounds dito. Baliktad lang. Babaliktarin mo lang. Yung Rock Island Armory, nakahanap ako ng mataas na magazine nila. 30 laman. Ito, isa. All plastic. Very flimsy. Pero, okay naman siguro to. And, hindi nga pinapakita ni YouTube. Ayaw ni YouTube na pinapakita pag insert. Ayan, itsura niya. 30 siya. Lamang lang talaga ang ano, lamang yung Winchester Wildcat kasi kaya niyang gumamit ng ano, ng Ruger 1022 magazine. Okay? And lightweight, mas magaan. Kung papipiliin, sige, ganito. Mahirap pumili. Parehas silang maganda para sa akin. Siguro kung isa lang, ano no, siguro ito. Kasi nga all metal. Sa mga barrel na ano, na gusto ko metal pa rin eh, kaysa polymer. Para sa akin, mas ma-outlast nito ako. Ibig sabihin, tatagal to. Mas matagal pa sa akin to kumpara sa plastics, no? Yung mga polymer plastics na yan. Kahit pa paano, pag nainitan. Sabi nga na mga nakita kong meme, no? Yung Glock nga daw, pwedeng ngat-ngatin ng aso, pero yung 1911, hindi. May aso kasi ako eh. Pero hindi naman sila nagngangat. Pero imagine niyo yung ano, yung durability, di ba? Pwedeng ngat-ngatin to ng aso, ito hindi. Diba? Isa lang yun sa mga punto. Kasi parehas naman sila. Parehas silang reliable. Parehas naman silang may high cap. No? Parehas naman silang may, ano, may option for pick rail. Parehas naman eh. Talagang ano lang. It's a matter of choice. Kung ako isa lang papipiliin siguro. Dahil all metal to. No? Pero ito, hindi ko rin talaga mabitiwan. Kasi nga yung
magazine compatibility niya sa Ruger 1022. Total nilabas ko na naman. Ito yung Ruger 1022 ko na pistol sa Amerika to Ruger 1022 to. Okay? Ruger 1022. Napaka-reliable nito. Metal lang, steel lang barrel, metal lang receiver. Syempre metal yung bolt. And then paddle mag-release, no? Ayan, naano ko lang, nailabas ko lang kasi kinuha yung magazine niya, pinahiram ko dito. Gaan kasi nito eh. Ito pabor ako dito sa mga bata. Si AJ gusto niya 'to gamitin kasi magaan. Hindi pag rifle, pag mabigat, mangangalay ka eh, lalo na yung mga bata. No? Sabihin niyo, ba't nyo initutukan yung mga bata? Delikado yan. Mas delikado pag hindi nila alam gamitin yan. Alam nyo ba yon? Mas delikado pag sa iba sila natuto. Ano yung sabihin? Meron ako dati tinuruan isang pamilya. Nag-request sila turuan ko daw sila na mag-shooting. May kasama silang teenager. Nung magpapaputok na yung teenager nila anak, ang yabang, sabi, alam ko na, I know that. Kasi daw nakita niya daw sa Call of Duty. Talaga? Nung pinaputok ko siya ng 9mm na pistol, naglagay lang ako ng isang bala. Kasi hindi ko alam nagmamagaling mga nakakatakot turuan So pagputok na gano'n, nandilat yung mata niya First time niya makarinig ng putok ng baril. Naka-earmuffs naman kami lahat. Pero syempre, yung concussion nun, mararamdaman mo pa rin. So magandang trainer to sa mga bata as compared sa TM22 kasi nga mas mabigat, no? Kung sa mga bata, mga babae, mga female shooters, eto. Okay? Pero sa mga grown men, ano problema? Ito na. Dito na kayo. No? Malapit-lapit sa AR. Pero sabi ko nga dahil sa advancement ngayon ng firearm industry, ang dami natin pagpipilian, may cover pala to. No, marami. The choice is yours. Talagang preference lang talaga no? Kasi ito nasa likod ko. Meron pa ako Rossi RS22. Maganda rin to sa mga bata. Available din to sa Pilipinas. Rossi, no? 10 rounds lang siya. Metal receiver, metal barrel, the rest is plastic. It is lightweight. And then yung bago kong pickup TM22 rin, no? Malamang wala pa to sa Pilipinas kasi kalalabas lang nito. Kalalabas lang nito sa oven from Derya Arms, pero Rock Island TM22 din. Dalawa din ang pangalan, TM22. Anyway, separate video yan. Abangan nyo na lang, no? So, for comparison purposes, I will go with the RIA TM22. But for my kids, my wife, siguro etong Winchester Wildcat kasi lightweight siya. Regardless kung high cap yung mag, meron din namang high cap ako nakuha dito, no, sa TM22. And yung profile nga, no, naka-cover yan naka-cover. Inaano ko lang yung ergonomics pag sanay ka sa AR, diba? Naka C-clamp, ganyan. Pwede mo rin to kabitan dito, daming options. Samantalang eto, limited yung option mo, hindi mo to pwede i-C-clamp. Umiinit yung barrel. May so dito ka hawak. Napaso yata kami last time dito kasi masyadong makipot. Didikit talaga yung kamay mo, no? Dito ka hawak, wala kang hawakan na space. Hindi ka pwedeng humawak dito guys. Advice ko sa inyo pag pumuputok kayo rifle na wag kayong hahawak sa magazine. Kasi konting galaw lang yan, magja-jam ka. Magagalaw yung linya nung bala sa loob, magja-jump ka dyan. Kaya yun lang ayaw ko dito. Lalo na malaki kamay ko, XL lang gloves na ginagamit ko. No, maliit yung space for me to hold it. Yan nagta-touch pa din ako sa barrel. Yun lang ayaw ko, masyado siya manipis dito. Anyway, yan siya. Pero bench shooting, walang problema kung nakapatong to sa res. Walang problema. Anyway, ito yung Winchester Wildcat. Hindi ko pa rin tinatanggal yung sticker. Isang beses ko pa rin ito ginamit. Ito yung likod.
Dito may cut out para talagang pwede mong hawakan dyan and mas pinagaan siya. Ito naman, mabigat. Kasi all metal. So, inquire kayo sa sa Armscore to eh. Rock Island Armory TM22. No? May murang version ito. I-upload ko pa lang yung video. Ito, TM22 din, pero all polymer. Anyway. Dun sa nagtatanong ng comparison, yan po ang aking comparison. To sum it up, Winchester Wildcat available sa Pilipinas, Rock Island Armory available din sa Pilipinas. Pero kung ako pa pipiliin, siguro I will go with the all metal, no? Although hindi mo rin pwedeng yung i-discount yung mga advantages and features ng Winchester Wildcat. Anyway, that's it guys. Hopefully nag-enjoy kayo, lalo na sa mga katulad ko na gun enthusiasts, gun owners, or future gun owners, no? Hopefully, mag-message lang kayo or mag-comment down below kung ano yung mga gusto nyong i-question, and I'll try my best, no, maipakita sa inyo yung sagot ko. Maipakita kasi mas maganda may video kaysa yung magsasagot lang ako sa comment. So, that's it guys. Thanks for watching.